Salamat sa Diyos sa panibagong araw. Ngayong araw nga ay mag-unbox tayo ng M1 3-axis Merak 1. Actually, this is my first time na magkaroon ng ganito. Ito rin ang isa sa mga regalo ko sa sarili ko nung birthday ko. Kaya naman, excited na ako na gamitin siya. Nakalagay nga dito sa box niya ay meron siyang horizontal and portrait mode, face tracking, time-lapse, manual zooming, collapsible, and last ay real-time charging. Ganito naman ang likod niya pag walang balot. Mas malinaw mo nga siyang makikita. Sa pinakababang part nga ay meron diyang QR code. Ang kailangan mo lang naman ay i-scan mo siya para ma-download mo yung Gimbal Play para mas maunawaan mo kung paano mo nga siya gagamitin. At eto na nga, i-unbox na nga natin siya. So far, pagdating naman sa packaging at box niya ay goods naman siya. Amazing! So, ayan nga mga guys, ito yung kasama niya sa loob ng box. Siyempre, bubungad sa atin yung pinaka-manual niya. Ito yung magiging guide nga natin kung paano nga natin siya i-ooperate. As you can see guys, ito nga sa loob ng box niya. Ito nga ang makikita natin. Ito nga pala yung gimbal na tinatawag nila. Ang next naman ay nasa loob ng box. Ito nga yung kanyang tripod na ilalagay mo lang dun sa ilalim ng gimbal. And yung pinakahuli nga niya ay ang kanyang USB cable na naka-Type-C na nga rin siya. Trinay nga natin i-testing yung tripod niya dito. So, simple nga lang, iikutin mo nga lang siya. Katulad nga ng pagpapaikot sa NX mo. Charis! Tapos, iaangat mo nga lang ang mga ito. Para pag pinatayo mo nga siya, ay para lang siyang nakaupo. Ano daw? Ito naman yung mga parts ng Gimbal Play. Pagdating naman sa charging niya, once na mag-stop yung tatlong green, doon sa indicator niya, ibig sabihin nga ay nakumpleto mo na yung pagcha-charge. Kapag isasalpak or ilalagay mo yung cellphone mo, kailangan nga ay naka-portrait mode ito. Kasi once nakapag gusto mo ng landscape or horizontal mode, ang pipindutin mo lang naman ay ang power button. Kapag gagamitin mo na siya, pipindutin mo nga lang din ang power button niya. Mukhang baliktad yata yung pagkakalagay ko. After nga natin siya maayos, ay ipitin nga lang natin siya sa magkabilang dulo. Kailangan nga ay dahan-dahan lang para hindi siya masira. At para naman dun sa safety ng gimbal natin, once nga nagagamitin natin siya sa labas, dapat hindi umuulan para hindi siya mabasa. Kasi sensitive nga ito kapag nabasa na maaaring pwedeng mauwi sa pagkasira. Halimbawa na nga lang kapag yung battery niya ay mabilis nang malobat or kapag mabilis na nga itong uminit. Napaka-smooth nga lang din niya na gamitin. Sa left side nga ay makikita ka dyan na letter M. Ito nga yung mode kung tawagin. Tatlong ilaw nga yan. Meron siyang tatlong symbolizes na nakalagay. Ang una nga dyan ay ang LF na ang ibig sabihin ay lock mode. Ang pangalawa naman ay ang HF light. It means semi-follow siya. Ang last naman ay FPV. It means magkakakonect ang P-axis, R-axis at Y-axis. Ang movement nga nila ay magkakakonektado sa isa't isa. Kapag pinindot mo nga siya sa ika-4 na mode, it means na nag-green na yung lahat ng ilaw. Ito nga yung sign na nasa full mode ka na. Hindi na magiging limitado yung movements and directions mo. Huwag na huwag niyong kakalimutan na i-download yung Gimbal Play. Kasi dun mismo sa app ay meron siyang Bluetooth na nakakonekta sa mismong gimbal. And doon sa gitnang part naman, ito yung tinatawag na rocker. Siya ngayon nag-a-adjust sa 4 na directions. Yung east, north, south, and west. Kapag gusto mo naman mag-capture ng photos, ay pipindutin mo lang itong trigger button. Ganon din naman kapag mag-video ka na. Ito naman yung isa sa mga focus function niya. May dalawang letter na naka-indicate dito. Yung sa taas niya ay nakalagay ay letter W na ang ibig sabihin ay izo-zoom mo or palalakihin mo yung bagay na gusto mong i-focus. And letter T naman sa may ibaba na ang ibig sabihin ay babawasan mo or izo-zoom out mo yung bagay na gusto mong i-focus. So, yun lang. Salamat sa panonood.